Naranasan mo na bang nag-pray ka na? Nagbasa ng Bible? Humingi ng payo? Pero hanggang ngayon, hindi mo PA rin alam kung ano ba talaga ang will ni God para sa'yo? Minsan PA nga, nanghingi ka na ng sign, Lord, kung ito na siya, sana tawagan niya ako ngayon. O kaya, Lord, kung ito ang trabaho na para sa akin, sana may mag-text ng word na yes. Pero kahit may MGA signs ka, parang lalo ka pang nalilito. May times na napapatanong ka, Lord, ako lang ba may gusto nito? O galing talaga sa'yo? Nagkataon lang ba ito? O kalooban mo talaga? Kaya tuloy parang gusto mo nang sabihin, Lord, please send me an email from heaven. Kung nakarelate ka dito, i-comment mo, I can relate. Dahil ngayong video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting tanong ng bawat Kristiyano. Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko? Pero ano nga ba ang God's will? Pag sinabi nating God's will, minsan parang ang labo, parang napaka-misteryo. Pero kung babasahin mo ang Bible, makikita mo na may 4 na aspeto ito. Number 1, God's sovereign will. Ito yung ultimate blueprint ni Lord para sa mundo. Wala kang magagawa para pigilan ito. Example, ang pagbabalik ni Jesus, hindi iyon napigilan ng kahit sinong tao o kaaway. Number 2, God's moral will. Ito yung malinaw na nakasulat na utos sa Bible. Huwag magnakaw, magmahal ng kapwa, magpatawad, igalang ang magulang. Hindi mo na kailangan ng sign kung okay bang magtanim ng sama ng loob. Alam mo na agad na hindi kasi malinaw itong nakalagay sa Bible. Number 3, God's permissive will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kaya minsan hinahayaan niya tayong pumili kahit mali ang desisyon natin. Pero tandaan, may consequences ang bawat choice. Katulad kina Eva at Adan sa Garden of Eden. Nilagay ng Diyos ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pwede namang alisin ng Diyos yung puno. Pero bakit niya rin nilagay doon? Dahil ang tunay na pagmamahal ay may choice. Hindi ito kontrolado, hindi ito sa pilitan. Kung wala kang choice kundi sumunod, hindi na iyon pagmamahal, kundi programming. Number 4, God's personal will. Ito yung unique plan niya para sa'yo. Hindi ito generic, kundi personalized para sa career mo, sa pamilya mo, at sa mission mo sa buhay. Kapag naintindihan mo itong 4, mas malinaw na hindi lahat ng bagay ay kailangang hulaan o hanapin ng sign. Madalas ang tanong natin, Lord, anong gagawin ko? Anong trabaho? Sino ang pakakasalan ko? Saan ako pupunta? Pero mas concerned si Lord sa kung sino ka nagiging kaysa sa kung anong ginagawa mo. Bago niya ibigay sa iyo ang MGA next steps sa career, relasyon, o future, inuuna niya muna ang character formation mo. Kaya ang tanong niya ay hindi lang, what will you do? Kundi, will you become more like Christ? Kung gusto mong malaman ang future plan niya, maging faithful ka muna sa present. Example, kung estudyante ka, hindi mo kailangan isipin agad kung CEO ka ba in 10 years. Gawin mo muna excellently ang homework, maging honest sa exam, at maging mabuting kaibigan. Kasi sa Bible malinaw, be faithful in little things and you will be entrusted with much. Luke 16 verse 10. Alam mo, kung may isang karakter sa Bible higit kay Jesus, na pwedeng maging perfect case study pagdating sa kalooban ng Diyos, si Apostle Paul na iyon. Bakit? Kasi marami siyang naisulat na book sa New Testament. 13 letters ang sigurado, mula Romans hanggang Philemon. Kung tutuusin, halos kalahati ng New Testament letters ay sa kanya galing. Kaya kung usapang will of God, si Paul ay isa sa pinaka-perpektong example ng taong lumakad ayon sa plano ng Diyos. At kung titignan mo ang journey niya, mapapansin mo na hindi mystical o magical palagi ang guidance ng Diyos. Hindi laging may burning bush moment, gaya ni Moses. Minsan, sobrang practical at mukhang ordinaryo lang. Pero kapag nag-look back ka, makikita mong sobrang clear ng leading ni Lord. 1. Open doors, bukas na pintuan. Minsan, ang guidance ni Lord ay nakikita natin sa pamamagitan ng MGA bukas na pintuan. Ito yung MGA opportunities na parang biglang dumarating sa buhay natin. Trabaho na akma sa skills mo, ministry na bagay sa puso mo, o relationship na may healthy foundation.
Si Apostle Paul mismo ay nakaranas nito. Sabi niya sa 1 Corinthians 16:9, may malaking pintuan ng pagkakataon na binuksan sa akin. Pero interesting, dagdag niya, kahit maraming sumasalungat. Ibig sabihin, hindi porket open door, madali na agad ang lahat. Sa totoo lang, kadalasan the bigger the opportunity, the bigger the opposition. Kapag may bukas na pinto si Lord, hindi ibig sabihin na wala ng resistance. Instead, it means may pagkakataon kang lumago, magtiwala, at magamit ng Diyos sa mas malaking paraan. Isipin mo, kapag may in-offer sa iyong trabaho na swak sa values at calling mo, baka yun na yung open door ni Lord. Pero kahit mahirap, kahit may challenges, it doesn't mean na hindi siya kasama. Ang tanong, handa ka bang pumasok sa pintuang iyon kahit hindi guaranteed ang comfort? Remember, hindi lahat ng bukas na pintuan ay para sa atin. Pero kapag si Lord ang nagbukas, walang makakapagsara. 2. Closed doors, saradong pintuang. Minsan naman, sarado ang pintuan, at dito nahihirapan tayo. Sa Acts 16:6-7, makikita natin na pinigilan ng Holy Spirit si Paul na mangaral sa Asia. Imagine, gusto niyang gumawa ng mabuti, mag-share ng gospel, pero sinabi ng Diyos, not here, not now. Nakaka-frustrate, di ba? Pero ang saradong pintuan ay hindi rejection ni Lord sa'yo, kundi protection. Pwedeng may danger na hindi mo alam. Pwedeng may timing na hindi PA right. Tulad ng isang magulang na hindi pinapahintulutan ng anak na maglaro sa kalsada kasi alam niyang may danger. Ganun din si God. Kaya kapag may door na nag-close, trabaho na hindi natuloy, relationship na hindi nag-work, o plano na hindi natuloy, imbis na mabitter, pwede nating isipin, Lord, salamat at iningatan mo ako sa bagay na hindi pala para sa akin. Saradong pinto doesn't mean na wala ang calling mo. It only means may ibang direction si Lord para sa'yo. Trust that closed doors are still part of His perfect plan. Number 3, frustrated plans, MGA planong, hindi natuloy. Ito naman yung times na parang ang ganda na ng plano mo, naset na lahat, tapos biglang na-frustrate. Hindi natuloy, nasira, na-delay. Parang sayang lahat ng effort. Pero minsan, dito gumagalaw si Lord para i-redirect tayo. Halimbawa, sa buhay ni Paul, ilang beses siyang may gustong puntahan, pero lagi siyang nire-redirect ni Lord. At later on, nakita niya na mas magandang plano pala ang inihanda ng Diyos. Ganito rin sa buhay natin. Baka may trabaho ka na gusto mong pasukan, pero hindi ka tinanggap. Baka may relationship ka na akala mo siya na, pero natapos. O baka may pangarap kang hindi natuloy kahit ginawa mo na lahat. Friend, hindi laging rejection yon. Madalas, redirection yon. Kasi kung hindi nag-fail yung plano mo, baka hindi ka makarating sa mas magandang plano ni Lord. Kung hindi nag-close yung MGA pintuan, hindi mo makikita yung open door na hinanda niya. Kaya kapag may planong na frustrate, huwag agad isipin na iniwan ka ng Diyos. Baka iniingatan ka lang niya para dalhin sa mas tama at mas maganda. Number 4, everyday choices, araw-araw na desisyon. Hindi lahat ng desisyon sa buhay natin ay may malaking sign mula sa langit. Hindi araw-araw may angel na magsasabi, dito ka pumunta, o ito gawin mo. Minsan, ang guidance ni Lord ay nakikita sa simpleng araw-araw na choices. Si Paul, marami siyang sinabi na perhaps o kung loloobin ng Diyos. Hindi siya lagi sure, pero alam niya na habang ginagawa niya ang tama at sumusunod siya sa Word of God, okay siya. Ganito rin tayo. Kung may choice ka between dalawang good things, halimbawa, dalawang job offer na parehong okay, hindi mo kailangang matakot na baka mali ang mapili mo. As long as aligned ito sa salita ni Lord at ginagawa mo ang best mo para i-honor siya, you are in His will. Minsan, ang kalooban ng Diyos ay hindi isang eksaktong address, kundi isang direction, to love Him, to love others, to obey His word. Kapag ginagawa mo ito, kahit saan ka dalhin ng MGA araw-araw mong choices, kasama mo siya. Kaya huwag kang paralyzed sa decision making. Instead, magtiwala na kahit hindi mo alam lahat, alam ni Lord ang daan. MGA kapatid, ang totoo, hindi natin laging makikita ng malinaw kung ano ang buong plano ng Diyos.
Minsan ang gusto natin ay parang Waze app na nagsasabi agad ng lahat ng detalye. Saan liliko, ilang minuto bago makarating, at kung may traffic ba sa daan. Pero ang Diyos, hindi siya laging nagbibigay ng buong mapa. Madalas, isang hakbang lang ang pinapakita niya, tapos kapag sinunod mo, doon PA lang niya ipapakita ang kasunod. At dito pumapasok ang pananampalataya. Ang faith ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng certainty sa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Kaya kahit may open doors, kahit may closed doors, kahit may delays o frustrations, pwede kang magtiwala na ang Diyos ay gumagalaw para sa ikabubuti mo. Kaya kung confused ka ngayon, tandaan, hindi mo kailangang malaman lahat. Ang kailangan mo lang ay ang sumunod at magtiwala sa bawat hakbang. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang gumagabay sa bawat isa sa amin. Inaamin namin na minsan gusto naming hawakan ang kontrol at laging malaman ang buong plano. Pero tinuturo mo sa amin na magtiwala lang sa iyo. Step by step. Lord, kung may MGA nakikinig ngayon na nasa gitna ng mahirap na desisyon, bigyan mo sila ng kapayapaan at kaliwanagan. Ipakita mo sa kanila ang pintuan na dapat nilang lakaran at isara mo ang MGA pintuan na hindi para sa kanila. Tulungan mo silang tanggapin na kahit minsan may delay o frustrations, ito ay bahagi ng mas maganda mong plano. Itinatagubilin namin ang aming buhay sa iyo. Nagtitiwala kami na ikaw ang aming good shepherd na hindi kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung relate ka sa prayer na ito, i-comment mo sa baba, Lord, I trust you. At kung gusto mo PA ng ganitong mensahe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa iba.